Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay may nagpapa-shoutout na tatlo nating kababayan. Unahin ko to si Bruchi TV. Grabe to. Siguro bibihira lang sa mga factory worker o mga Pilipino dito sa South Korea ang hindi nakakakilala dito. At nagulat nga ako kagabi na nag-comment siya sa isang video ko. At salamat sa suporta kabayan kay Anthony Utazo. Ayan, nagpapa-shoutout siya dun sa may hilig magbike. Ayan, bisitahin nyo lang ang YouTube channel ni Anthony Utazo at si Jessa Jade. Ang alam ko dito kay kabayan ay nakapasa na sa EPS topic exam at baka ito ay naghihintay na lang ng employer. At nagpapa-shoutout siya at sabi nga niya ay isulat ko daw sa snow yung pangalan niya. At yan kabayan, tingnan mo na lang dyan. Bahala ka na, medyo pangit yung handwriting ko. Pero ikaw na bahalang mag-edit yan. Kung paano mo gawing profile picture, Salamat sa suporta. Ngayon ay pupunta ako ng clinic. Dahil every month pupunta talaga ako ng clinic para sa maintenance ko na gamot. Kasi high blood ako. Mahirap na, kailangan natin ng mag-ingat. At nagtitake nga ako ng maintenance para sa high blood araw-araw. Papunta ako ngayon sa clinic yung sa pinapacheck upan ko. At hindi ka makakabili ng gamot kapag walang resita ng doktor. Di katulad sa Pilipinas nung isang beses nung bago ako umalis, isang reseta lang binigay sa akin ng doktor na maintenance for 3 years. At dito hindi pwede, kailangan monthly. Magpapacheck up ka sa doktor at bibigyan ka ng gamot para sa isang buwan. Yung isa nating kababayan nag-comment sa video ko na yung iba ay nagtatanong kung ilang years daw ba pwedeng magtrabaho ang isang EPS worker dito sa South Korea, factory worker, ganyan. Ito yan mga kabayan. Siyempre, ang unang kontrata, pagbasihan ko na lang itong sa akin. Ang unang kontrata ko nung umalis ako noong 2017 ay pinirmahan kong kontrata ay 3 years. Tapos pagkatapos nung malapit na matapos yung 3 years ko, inirenew ako ng boss ko ng 1 year and 10 months. 3 years plus 1 year and 10 months equals to 4 years and 10 months yung unang kontrata ng EPS worker. Ngayon, pag natapos mo na yung 4 years and 10 months at gusto ko pang pabalikin ng boss mo, yun na ay ang tawag na dun ay sincere worker. Ngayon, pagbalik mo dito, pipirma ka ulit ng 3 years, tapos pagkatapos ng 3 years at gusto ko pa rin ng amo mo, i-renew ka ulit ng 1 year and 10 months. Bale, pagkatapos ng 4 years and 10 months ulit, wala na. Hindi ka na pwedeng bumalik dito sa South Korea. Pwede siguro mag-tourist. Bali, ang lahat, ilang taon talaga, bali 9 years and 8 months. Yung E9 visa E9 visa. Sa mga factory worker, sa construction, sa shipbuilding, yan, basta E9 visa, ang limit lang ng pagtatrabaho dito sa South Korea ay 9 years and 8 months. Bali, 4 years and 10 months. Yan. Tapos, ito yan. Kung gusto nyo magtagal pa talaga, bago matapos yung 4 years and 10 months ninyo, pwede na kayong magsabi sa boss ninyo na kung gusto niyo magpapalit ng working visa na E7-4. Ito yung visa na hanggat gusto mong magtrabaho dito sa South Korea, walang problema. Yung E7-4 visa. At ang requirements nito, wala akong masyadong alam sa requirements dito. Ang alam ko lang dito, mas pinadali ngayon yung pagkuha ng E7-4 visa. Dati, ang alam ko, point system kasi ang labanan dito mga kabayan. Dati noon, ang balita ko 250 points para ma-qualified ka. 250 points ang kailangan mong points para ma-qualified ka as a E7-4 visa. Yun, yung unlimited na pagtatrabaho dito. Ngayon, pinababa na nila kasi
Hindi ko alam ba, parang dumami yata ang company dito o yung iba ay ayaw nang kumuha ng baguhan at mahirap nga naman magturo nung magturo. Kaya yung iba, ang ginawa ng gobyerno ng South Korea, siguro nag-request yung mga ibang employer sa gobyerno ng Korea na babaan yung point system pagdating sa E7-4 visa. Pinaka-pangunahing requirements yata ay yung magti-take ka ng mag-aaral ka dito sa South Korea ng Korean language ulit at yung tinatawag nilang topic. Tapos yung isa ay KIIP. Kailangan mag-take para at least may makuha ka na topic level 2, ganyan, topic level 3. Ang alam ko yung pinakamahirap yung KIIP. At yun yung isang requirement nila. Kailangan makakuha ka ng at least topic level 2. At isa pa dyan, kung halimbawa kayo ay may driver's license, pwede din naman yun. Pagkukuhanan din ng points yun. Saka yung kung kayo ay dalhin nyo yung diploma ninyo, kung high school graduate o college graduate, dagdag points din yun. At ang sabi ng iba ngayon, madali na raw maging E7 ngayon. Kaya yung iba nagkukumahog. Wala namang problema kung gusto niyo mag-aral ulit ng Korean language dito sa South Korea, ay maraming libre. Libre lang ang pag-aaral ng Korean language dito sa South Korea. At merong online at meron din namang face-to-face. Dito sa amin malapit lang Nilalakad nga lang nung kasama kong Pinoy kasi siya gusto rin di ko alam. Parang gusto lang niyang mag-aral din ulit ng Korean language dito. Natapos na nga niya yung pag-aaral niya. At di ko lang alam kung nagbabalak siyang mag-E7 kasi dito sa amin, ang pangit lang talaga dito sa company namin yung sa bakasyon. 10 days lang binibigay sa amin na bakasyon. Yun lang yung medyo pangit dito. Pero okay na kasi at least may bakasyon ka naman, di ba? Every year, once a year, 10 days. Pero para sa akin, wag niyo munang isipin yung E7-4 visa na yan, no? Ang importante sa lahat ngayon ay mag-aral kayo ng Korean language at ipasa yung exam. At pag nandito na kayo sa South Korea, ay doon na kayo magdesisyon kung gusto nyo pang magpalit ng working visa na E7-4 visa. Yun lang muna. Tutok muna sa pag-aaral. Punta na ako mga kabayan sa clinic. At sasakay ako ng bus. Gusto ko sanang dulas. Gusto ko sanang mag-bike. Kaso madulas nga siguro mga 30 minutes ko rin binabike dun hanggang sa clinic. Pero ngayon sasakay na lang ako ng bus. Masyadong malamig pag mag-bike. Nakakapanigas sa kamay. 하차입니다. 하차입니다. Malapit na ako sa clinic. At nandito na ako. Third floor. Diyan. Ang tawag ng third floor. Takot ng puso. Third floor.
Dito ako magpapa-check up. Dito. Yan. Pasok ako dyan. Ito na yung reseta sa akin. 30 pieces, 1 month. Yan. At bababa ako doon. Nandun na sa baba yung bilihan ng gamot sa pharmacy. Yan. Ito ako bibili ng gamot. 안녕하세요. 눈을 닦으면 안 돼. Ito na yung gamot ko sa loob ng isang buwan. 30 pieces. Yan. Ito, uwi na.